Masyado kang malambot, Julius. Ako'y nasisiyahan pa sa paglalaro. Ilang beses ko bang sinabi at pinaalala sa'yo na hindi maganda yung ginagawa mo? Hindi ko na gustong utusan ka kung anong gagawin mo. Sandali. Ano ang nilalang na yan? Bakit mo siya kinakausap? Hindi ko akalain na napasunod mo ang isang tikbalang albularyo. Ako ay pinapahanga mo ng tunay. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Anong karapatan mong sirain at guluhin ang lugar na ito? Wala kang pakialam, tikbalang! Hindi mo to gulo kaya wag kang makialam! Mika, binabalaan kita. Pero hindi ka nakinig kaya anong karapatan mong sisihin ako ngayon, ha? Kahit anong gawin mo, mananatili kang traidor sa lahi na pinagmulan mo! Sa pamilya mo! Magandang araw sa iyo, Hukom, at sa lahat ng mga kahukom. Sana mabuti ang lagay niyo, Your Honors. Umuwi ako sa probinsya kasi akala ko mas okay ang buhay ko doon, kasama yung lola ko. Pero akala ko lang pala yon. Mabait sa akin si Lola. Naiinggit pa nga yung pinsan kong si Mika dahil ako raw ang paborito ni Lola. Pero hindi ko sukat akalain na ang lahat ng yun pala ay may dahilan. Matanda na kasi ang lola ko at naghahanap na siya ng masasalinan ng kanyang binhi. Napaniwala niya akong isa siyang albularya na gusto lang ipamana sa akin ng kanyang kakayahan. Wala kasi akong alam sa mga aswang pero sa kwento kong ito, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang nangyari. Kasi mula noon, nagbago na ang takbo ng buhay ko. Ako nga pala si Bianca at ito ang aking kwento. Ay apo, mabuti naman at nakarating ka na rito. Kumusta ang naging biyahe? Masyado ka bang napagod, ha? Maayos lang po ako, Lola. Pagod pero sulit naman. Mabuti naman kung ganun. Ay, nasa na ba ang kapatid mo, Justin? Bakit hindi ako sinunod sa pagsalubong sa pinsan ninyo? Kasi Lola... Ano? Nagsisimula na naman siya sa kaartihan niya na masyado siyang aping-ape, ha? Ay naku, kailan ba magbabago ang kapatid mo na yan? Lola, maayos naman po ako. Kailangan lang ng konting pahinga. Magmadali ka, Justin. Ihatid mo ang pinsan mo sa kanyang silig na tutuluyan. Kahit hindi na po, Lola. Ituro mo na lang sa akin kung saan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Naintindihan kong sabik si Lola sa'yo kasi bihira ka lang makita ni Mother Dear. Akala ko magiging Cinderella ako na magkakaroon ng 2 evil cousins Excuse me? Sa ganda kong to? Parang Disney princess kaya ang pretty face ko, no? Sige na, sabi mo O bakit? Hindi believable? Believable naman. Hukom, madaling gumaan ang loob ko kay Justin at ganun din naman siya. Madaldal siya at kung ano-anong kinukwento, kaya halos sumakit na rin ang tiyan ko sa katatawa. Nagstay pa nga siya sa kwarto kung saan ako matutulog Halos si Justin nga lang ang nagsasalita pero hindi naman siya nagrereklamo na sa totoo lang nagpasaya sa akin. Natigil lang ang bibig niya nang may malalakas na katok ang narinig namin sa pinto. Dali-dali akong tumayo sa pagkakaupo sa kama at saka patakbong pinuntahan ng pinto para buksan. Bumungad sa akin ang nakasimangot na dalaga. Sa tingin ko mas bata sa akin ng 5 taon yon. Hukom, nahuli ko pa yung pag-irap ng mga mata niya bago tuluyang pumagitna sa aming dalawa ni Justin. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, no? Inutusan ka ni Lola para alagaan ang bisitang pandangal niya? Mika, pinsan natin, si Bianca. Hoy, mas matanda siya sa'yo ha, kaya dapat mong galangin yan. Bakit ko naman gagawin yun? Sino ba siya, ha? Ako si Bianca. Maybe we can be close. Hay, hindi ako nakikipag-close sa mga bitchesa. Sorry. Mika, ano ba? Ano, kuya? Bawal na rin ako magbigay ng opinion ngayon, ha? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Hindi magugustuhan ni Lola Mila yan kapag nalaman niya to. Bakit? Isusumbong mo ko, ha? Ganon?
Okay lang yon, Justin. Gusto ko lang namang magkasundo tayo. Pwes, ayoko. Kasi sino ka ba? Bakit mas mahal ka niya kahit na hindi ka naman niya palaging kasama? Ay! Halika nga rito. Baka marinig ka pa ni Lola at mas lalong magkanda leche-leche ang lahat. Hukom, tahimik kong pinanood ang marahas na paghila ni Justin kay Mika. Sa totoo lang ay kaya kong sabayan ang katarayan niya. Pero dahil ayoko ng gulo o kung anuman, nilunok ko na lang ang kasungitang yun kahit naman kayang-kaya kong sagutin siya na hindi ko rin siya kailangang makaklose para mag-survive dito. Ay nako Hukom, napakamot na lang ako sa batok bago magpa siyang lumabas ng kwarto. Pero nagulat naman ako sa nakita ko nung ginawa ko yon. Naabutan ko si Lola Mila na may bahid ng dugo ang mga kamay habang papasok ng bahay. Pinipilit pa niyang punasan ng dugo pero hindi naman niya tuluyang natanggal kaya mabilis ang naging paghakbang ko para lumapit sa kanya. Saglit lang siyang natigilan ngunit ngumiti rin sa kalaunan. Napuno ng taka ang aking isipan dahil parang wala namang iniindang sugat si Lola Mila. Apo, ay, tamang-tama. Narito ka pala. Lola, na paano po kayo? Saan nyo nakuha yan? Wait lang po magpapakuha ko kay Mika ng gamot. Ay nako, huwag ka na mag-abala at maayos lang naman ako eh. Sigurado po kayo? Ang dami pong dugo ang nakita ko sa kamay nyo eh. Hindi, maayos lang ako, Iha. Hindi mo kailangang isipin yon. Sige po, pero tatawagin ko pa rin po si Mika kasi siya naman po ang palagi niyong kasama rito bago ako dumating. Siya sige. Pero katulad ng sinabi ko, maayos lang ako, Iha. Hindi mo kailangang mag-alala. Lola, gusto ko lang po makasiguro. Masyadong delikado para sa edad ninyo mawala ng ganong karaming dugo eh. Hindi naman sa akin ang dugong yon, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Ho? Bakit parang natatakot ka sa sinabi ko? Ano pong hindi inyo? Nagkatay ako ng manok, Apo. Malaki ang lutuan ng tinola at masarap ang manok na Tagalog para sa lutong yon. Ay, ganun po ba? Dapat po kasi hindi na kayo nag-abala. O hindi kaya tinawag mo muna kami para pinagtulungan namin ni Justin ang pagpatay? Ay nako, Iha, hindi mo kakayanin. Laking Maynila ka kaya imposibleng kaya mong humabol ng manok. Lahat naman po ng bagay natututunan, Lola. Isa pa, kasama ko naman si Justin sa panghuhuli eh. Palihim akong napatawa dahil sa aking naiisip. Kaya naman hindi ko na nakita ang pag-alis ni Lola Mila sa aking harapan. Napansin ko na lang nang tuluyan na siyang nakapasok sa bahay. Nang bahagya siyang lumingon ay nakita ko siyang nakangiti. Siguro natutuwa si Lola na sa edad niya kaya pa rin niyang manghuli ng buhay na manok. Naiiling akong lumabas para silipin sana yung manok na pinatay niya pero wala naman akong nakita. Iginala ko na ang paningin sa buong bakuran pero hindi ko maaninag ni anino ng manok na tinutukoy ni Lola Mila. Lito man pero hindi ko na lang pinansin. Naglakad na lang ako sa bakuran hanggang sa makarating sa hardin na alagang-alaga. Isa-isa kong inamoy ang bulaklak sa aking harapan. Hi! Oh, nandito ka pala. Hanap mo si Lola? Hindi naman. Ikaw talagang sadya ko, no? Ha? Bakit? May liga sa plaza ng basketball. Ay, gusto mo sumama? Daming boys doon. Talaga? Sama ako. Sino kasama mo? Si Mika. Hindi ba masyado nakakahiya yun? Bakit naman? Manunod lang tayo ng basketball at saka ng iba pang balls. Alam mo naman na hindi kami okay ni Mika, di ba? Baka mag-away lang kami ron, nakakahiya. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ka aawayin nun, no? Talaga ba? Seryoso! May mga kaibigan din kasi yun na naghihintay sa kanya. Kaya baka hindi rin yung magtagal kasama natin. Sige, bihis lang ako. Ay, excited sa balls? Huwag ka masyadong magmadali ha. Maliligo pa rin naman ang beauty ko. Sige. Hukom, mabuti na lang talaga at hindi galit si Justin sa akin, katulad ng kanyang kapatid. Dahil kung nagkataon, baka mamuti na lang ang mga mata ko pero wala pa rin akong pagkakalibangan. Puno ng sigla akong umakyat ng second floor ng ancestral house at dali-daling pumasok sa aking kwarto.
Excited kong binuksan ang dala kong traveling bag at pumili ng pwedeng suotin. Nung matapos na akong pumili ng damit, mabilis ko namang nilakad ang papunta sa banyo para makaligo na rin. Alam mo, Hukom, pati ako natigilan ng wala pang 10 minuto ang aking pananatili sa CR dahil sa sobrang excitement. Hindi ko na lang masyadong pinansin yon at bumalik na ako sa kwarto para magbihis. Nang makalabas na ako ng silid, naabutan ko si Lola Mila sa sala. Nakaupo siya sa rocking chair habang pinapaypayan ang kanyang sarili gamit ang abaniko. Biglang bumalik ang mga katanungan sa aking isip nang makita ko ang kanyang malinis na palad. Wala nang bahid ng dugo yung mga kamay niya. Lola? Ay, Iha, nasabi na sa akin ni Justin. Pupunta kayo sa plaza para manood ng basketball. Opo, kung okay lang po sa inyo. Ay naku, huwag kang masyadong kabahan kapag ako ang kausap mo. Hindi naman ako nangangagat eh. Pasensya na po, Lola. Ayos lang, pero sana kahit papano ay maging bukas ka sa akin. Ilang sandali pa, Hukom, ay narinig ko na ang pamilyar na boses ni Justin at dahil doon napangiti ako. Masigla akong nagpaalam kay Lola. Hindi ko na hinintay ang kanyang bilin at tuluyan ng lumabas ng bahay. Naabutan kong nagtatalo ang magkapatid. Magkasalubong na naman ang kilay ni Mika. Bakit kailangan nating isama yan? Bago pa lang si Bianca sa baryo natin. Mas mabuti na maipakilala natin siya sa ilang mga friends natin kahit papano, di ba? Paano ka naging okay sa kanya? Kita mo naman masyado siyang pumapapil kay Lola, no? Palibhasa wala na magulang kaya kung umepal, wagas. Mika, hindi mo ba talaga kayang tanggapin si Bianca bilang pinsan? Mabait naman siya. Malayo sa pangit na image na pinapakita mo sa kanya. Malamang galing Maynila eh. Simple na lang sa kanya mambilog ng tao, no? Baka nga pinagtatawanan ka na nun sa tuwing maghihiwalay kayo. Puno ng diin ang pagyabag ko. Bawat hakbang ay siniguro ko na madidinig nila at hindi nga ako nagkamali. Bakas ang hiya at kaba sa mukha ni Justin. Pero walang bakas ng pagsisisi sa kanyang kapatid. Nagawa pang ipagkrus ni Mika ang mga braso at pagtaasan ako ng kilay. Ang kaninang pagtitimpi na gusto ko sanang gawin para sa dalagang kaharap ay dahan-dahang naupos. Malamig ang mga mata kong nakatingin sa kanya nang tuluyan akong makalapit. Hi! Bianca! Nandiyan ka pala, girl! Huwag mo na lang pansinin yung sinabi nitong batang to, ha? Alam mo, mahilig kasi siyang magbiro, no? Di ba? Kung sabihin kong naiinis ako at napaka-arte niya, lalo na at wala naman akong ginagawa na ikinagagalit niya. Tapos sasabihin kong nagbibiro lang ako dahil magaling ako magbiro, ano sa tingin mong mararamdaman mo? Bitch. Oo, tama. Bitch ako, Mika. Swerte mo nga at sinusubukan ko pang ikalma ang sarili ko ngayon kahit ang totoo, gusto ko nang sabunutan niyang buhaghag mong buhok. Huh? Excuse me? Kung magpapaka-bitch ka, make sure na malinis ka, ha? Walang bagay ang pwedeng ipinta sa'yo dahil mas masakit kapag gumanti sa'yo yung tao. Take that lesson from me, ha? Napakayabang mo talaga, ano? Porket nag-Maynila ka? Akala mo naman sabik na sabik ang mga tao na makarating dun sa puro polusyon na syudad na yun, no? Hoy! Manahimik ka na nga, Mika! At sinisigawan mo na ako para sa taong yan? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na magpinsan kayo? Ay, dapat nga kayong dalawang magkasundo dahil pareho kayong girls. Hindi na, ano? Hayaan mo na, Justin. Hindi yan makikinig dahil hindi naman talaga niya ugali yon, di ba? Halika na nga. Sigurado kong magsisimula na yung game. Baka mahuli pa tayo. Hukom, ayoko nang simulan ulit ang bakbakan namin ni Mika. Kaya ako na ang nag-volunteer na sumakay sa likod ng tricycle. Hinayaan ko ang magkapatid sa loob. Kahit na pinipilit akong palipatin ni Justin, ay hindi ako kumilos. Habang binabagtas namin ang daan, ay lihim akong napangiti nang maramdaman ang mahina pero masarap sa pakiramdam na ihip ng hangin. Kulang na lang isinghutin ko ito dahil sa sobrang presko. Ilang sandali pa ay narating na namin ang plaza na punong-puno ng tao at nagkakasiyahan. Mabilis akong humakbang pababa at kasunod ko lang din sila Mika at Justin na humupa na yata ang inis dahil pareho ng magaan ang ekspresyon sa mga mukha nila.
Ay girl, marami kang makikitang mabibili rito. May mga pagkain, tapos may mga tiyanggi doon sa banda ron, no? Sa dulong parte ng plaza. Talaga? Pwede ako makabili ng mga damit at supplies kung ganon. Oo naman. Mamaya pagkatapos na liga, sasamahan kita. Nandiyan na sila Lori. Puntahan ko lang ha. Okay. Basta alam mo na kung saan ako pupuntahan sa oras ng uwian, ha? Oo na! O halika na, Bianca. Baka nagsisimula na yung balls. Ay, yung laro pala. Sige. Hukom, masaya akong sumunod kay Justin. Sa bawat hakbang ay hindi ko mapigilang hindi mapalingon sa paligid. Kusang napabilis ang aking paghakbang nang napansin ang mga matang nakatingin sa akin na para bang putahi ako at kinatatakaman nila. Hindi nagbago ang bilis ng aking paglalakad at sa bawat segundo ay mas bumigat ang aking pakiramdam. Nakarating kami sa open court na marami ng tao pero ganun pa rin ang nangyayari. Abala si Justin sa mga kaibigang kumakausap sa kanya, kaya naman inabala ko na lang ang sarili sa panonood ng preparations ng players kahit naramdam ko pa rin ang bigat ng bawat tingin sa akin ng mga taong nandoon. Nagsimula akong kilabutan. Ay, Bianca, pasensya ka na ha? Mga baklita kasi, minsan lang maka-aura nang di nakikita ng mga pader nila. Ano ka ba? Okay lang no? Sa kamukha namang light sila. Light? Mabibigat ang daladala ng mga yan. Ha? Hayaan mo na nga sila. Ayan na, magsisimula na. Siguro kaya mo ko niyaya para may mahampas ka no? Ay, sorry, na-excite kasi ako eh. Eto naman. Palagi bang ganito rito? Ha? Yes! 3 points! Ano nga ulit yun? Hindi, kasi ang saya ng lugar nyo. Naisip ko lang kung palaging ganito kasaya. Well, hindi naman. Nasaktuhan mo lang kasi na magfi-fiesta, kaya maraming pakulos ang baryo. Alam mo na, para makakuha rin ng engagement sa tourists. Malapit na ang fiesta? Kailan? Sa susunod na linggo pa naman, pero maraming mga activities ang pakulo ng kapitan eh. Nakaka-excite naman yun. Hayaan mo, isasama kita sa mga gala ko, ha? Sa susunod na gabi may Supra pageant. Kasali yung isa kong friend doon. Hala, support natin kung ganun. Ay, naku, wag na. Baka mas lalong lumaki ang ulo ng isang yun, no? Grabe ka naman. Friends kayo ah. I know! Kaya alam ko rin na bubita ang isang yon. Alam mo, backstabber ka. Ay girl, backstab lang yon kapag hindi niya alam na binabash ko siya, no? And he's okay with that? Alam mo kasi, Bianca, matagal na kaming magkaibigan. Alam na niya ang likaw ng bituka ko. Ganon din naman siya sa akin. Kaya naman walang problema kung ibabash namin ang isa't isa, Justin, Oh, bakit? May problema ka ba? Bakit parang nakita mo si Sada ko dyan? kasi, pansin mo ba yung tingin ng mga tao? Ha? Anong sinasabi mo? Nahawa ka na rin ba kay Mika sa sakit niyang main character syndrome? Hindi. Seryoso ako, Justin. Baka naman nagtataka lang at kinikilala ka kasi bago ka. Hindi eh. Ay, wag mo na lang pansinin. Pasasaan ba't kung araw-araw ka nilang makikita, masasanay na rin sila, di ba? Baka nga. Ay, wag mo na lang isipin masyado, girl. Tatakutin mo lang ang sarili mo. Ang mabuti pa, manood na lang tayo dahil magsisimula na ang ball sa ang game. Hukom, napansin ko ang isang player na papasok sa court. Halata ang lakas ng dating niya dahil sa matikas na katawan at walang ekspresyon ng muka. Kaya hindi ko mapigilang hindi itanong kay Justin kung sino ang player na yon. Si Julius yan. Medyo galit sa mundo pero kilala bilang albularyo rito sa lugar natin. Albularyo? As in faith healer? Siya? Bakit gulat na gulat ka naman? Parang manununtok na siya ng pasyente kung sakali. And you even believe in them? Talaga? Oo naman, no. Malayo rin kasi ang mga ospital dito sa baryo, kaya umaasa ang mga tao sa albularyo na katulad ni Lola. Albularyo si Lola Mila? Bakit wala siyang ginagamot ngayon? Di ba usually nakapila ang mga tao morning pa lang sa bahay? Matanda na si Lola. Pili na lang ang mga ginagamot niya. But
Really? Faith healer yung player na yun? Ha? Hindi lang basta-basta albularyo. Mahusay siyang manggamot kahit na bata pa yarn. Hukom, may kaunting paghanga akong naramdaman dun sa lalaking nagngangalang Julius. Kaya nasa kanya ang mga mata ko habang naglalaro siya. Hindi nagtagal, medyo nagulat ako at kinabahan nang magtama ang mga mata namin. Pero hindi pa rin nagbabago ang nakasalubong na kilay niya. Sa katunayan mas lalo yung nagkasalubong bago siya umiwas ng tingin. Mabigat ang paraan ng pagtingin niya na hindi ko alam kung saan nagmumula. Kaya naman yun ang bumabagabag sa akin hanggang sa magyaya na si Justin na umuwi. Nasa tagpuan na si Mika nang makarating kami. Pero katakataka na walang mga tricycle na nakaparada. Kaya naman nagpalinga-linga ako. Nagbaka sakali na may makitang mga sasakyan. Nasaan ang mga tricycle? Naku, wala na. Mabilis kasing nagkakaubusan ng sasakyan dito, lalo na tapos na yung event. Ha? So paano tayo uuwi? Hindi ba obvious? Di maglalakad. Pero di ba malayo ang bahay mula rito? Mga 15 minutes na sakay din yung biyahe natin kanina. Paano ba kung maglalakad tayo? Ay Bianca, huwag kang mag-alala. May alam naman kaming shortcut ni Mika. Doon na lang tayo dadaan, ha? Ay, mabuti naman kung ganun. Oh, bakit hindi pa kayo naglalakad? May hinihintay pa ba tayo? Wala. Wala naman pala di halika na. Hoy Mika, paalala ko lang. Gabi na at madilim ang daan, kaya sana makinig ka sa akin. At huwag magsolo, ha? Ano pa nga ba? Sigurado ka bang hindi yan magrereklamo sa dadaanan natin, ha? Mapuno at matalahib doon. Ayoko makarinig ng kaartehan mamaya, ha? Saan ba tayo dadaan? Girl, hindi mo ba napansin yung kakahuyan sa likod ng bahay? Doon tayo lalabas mamaya. So dadaan tayo sa kakahuyan or something? Sabi ko sa'yo hindi pa nga nagsisimula, napaka-arte na. Pinanatili ko na lang na nakatikom ang aking bibig nang magsimula silang maglakad. Dahil hindi ko naman kabisado ang daan at nangangapa pa, ay hinayaan kong nasa unahan ng magkapatid. Saglit akong huminto para dumampot ng maliit na kawayan para mahawi ang mga damo na nagsisimulang magpakati sa binti ko. Habang ginagawa ang bagay na yon, ay biglang lumamig ang hangin. Kasabay ng pagsasayaw ng mga puno sa paligid. Nanlaki ang pakiramdam ng aking ulo habang unti-unting magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Mabilis kong hinabol ang mga pinsan ko nang mapansin kong nakakalayo na sila. Kita ko pa ang pagtataka sa mukha ni Justin, samantalang pag-irap naman ang kay Mika. Hindi nagbago ang aking pakiramdam. Mas tumindi pa nga nang simulan kong libutin ng tingin ang lugar kung nasaan kami. Napuno naman din ng matatayog at maugat na puno. Hindi ko alam kung ako lang o mas dumami talaga ang mga puno kesa nung unang hakbang namin sa lugar na yon. Oh girl, may problema ba? Nangangati ka? Ay, sabi ko naman kasi sa'yo wala ba kayong nararamdaman, Mika, Justin? Ang nararamdaman ko ngayon, galit at pagkairita. Mika? Well, ang arte kasi niya, masyadong feeling entitled. Ano ka ba? Seryoso ako sa tanong ko. Wala ba kayong nararamdamang iba? Bianca, ano bang klaseng pakiramdam ang tinutukoy mo? Kinikilabutan kasi ako Nanlalaki ang ulo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Parang may nanonood sa bawat galaw natin. Saka, hindi ba parang dumami ang puno? Ano yun, magic, ha? Sus, baka pakiramdam mo lang yarn. Baka nga. Hukom, tahimik naming tinahak ang kakahuyan. Pero sa ilang minutong paglalakad ay parang pare-parehong daan lang ang nilalakaran namin dahil sa dami ng puno at pare-parehong tayo at posisyon ng mga ito. Huminto ako, dahilan kung bakit napahinto rin sa paglalakad ang dalawa. Kunot-noo akong napatingin sa punong may bolang nakaipit sa sanga na nakita ko rin ilang minuto nang nakalipas. Takang lumapit sa akin si Justin at marahan akong kinalabit na umagaw ng atensyon ko. Hoy girl, huwag mo na masyadong isipin ang bagay na yon. Mawawala rin yan kapag nakalabas na tayo rito. Wala ba talaga kayong napapansin? Ay nako, Bianca, wala nga. Kung ano-ano kasing tinitingnan mo kaya ang dami mong nakikita Kakairita tong babaeng to. Alam nyo kasi, kanina pa tayo pabalik-balik dito pero hindi nyo ba napapansin? Ay, sandali.
Oo nga no, nadaanan na natin to kanina. Nakita ko rin tong bolang nakasabit eh. At nagpapapaniwala ka sa gagang yan. Hindi ako nagsisinungaling. Ilang minuto lang dapat nakauwi na tayo. Pero ngayon daig pa nating dumaan sa main road para makauwi. Hukom, wala sa sariling inikot ni Mika ang mga mata niya sa paligid. Kita ko na natigilan siya. Siguro napansin na rin niya ang nangyayari. Unti-unti kong naramdaman ang pagsikip ng hangin. Hudyat ng tumataas na tensyon sa paligid. Sumabay pa ang maingay na huni ng hangin. Nagsimulang magsayawan ng mga puno. Pero imbis na kapanatagan ng dulot noon, naramdaman ko nang nagsisimula ang kaba at takot. Pare-pareho lang ang daan. Ang bawat puno na nakita namin, pare-pareho lang ang itsura na para bang sinadya para makapanglito at makaligaw. Anong gagawin natin? Hindi na ba tayo makakalabas dito? Shh! May elemento na pinaglalaroan tayo. Ramdam ko. Ha? Anong elemento? Mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ano? Pinaglalaroan tayo? Seryoso ka ba dyan? Hindi mo dapat ginagawang biro ang mga ganitong bagay, Bianca. Seryoso ako. Mas lalo ka lang nilang paglalaroan kung hindi mo sila paniniwalaan. Paano ko ba paniniwalaan ang mga ganitong klaseng kwento? Hindi na ako bata para matakot sa ganito, no? Kung hindi ka naniniwala, pabayaan mo siya dito at iwan na lang, no? Mika, pwede ba? Ilagay mo muna sa lugar ang galit mo. Hindi natin alam kung paano lumabas dito, kaya pwede ba? Magtulungan muna tayo at mag-isip ng paraan para makalabas sa pesting kakahuyan na to. Hindi nakasagot si Mika na ipinagpasalamat ko. Binalikan ko na lang ng tingin ang paligid habang may nakita akong bulto ng kung ano sa kalayuan. Nang maramdaman siguro ang aking paningin, ay mabilis siyang nagtago sa puno sa kanyang likod. Mabilis akong naglakad papalapit doon habang pinipilit na aninagin ang lupa dahil sa dilim na naghahari sa paligid. Sino ka? Lumabas ka! Ha? Saan ka pupunta? Baka mas lalo ka lang mapahamak at kami ang malilintikan kay Lola kapag nasugatan ng paborito niya nga po. Sandali lang. May nakita kasi ako baka makatulong sa atin. Hoy, huwag kang lumapit sa kanya. Masyadong delikado, Bianca. Baka mas mapahamak ka. Tao ang nakita ko. Hindi naman siguro ako mapapano. Bianca? Kuya, hayaan mo na nga siya. Total siya, may kasalanan ng lahat ng ito Mika naman. Pwede bang kahit papano maging reasonable ka naman? Ano? Malaki na yan, no? Alam na niyang ginagawa niya. Masyado niyong binibaby, kaya naman walang takot sa panganib. Alam niya kasing may sasalo sa kapalpakan niya. Mula sa puno ng balete ay lumabas ang isang lalaking pamilyar sa akin. Hindi katulad sa plaza ang damit na suot niya. Mahaba na ang manggas ng suot niyang pulang pangitaas. Ang nakakatawa pa ay ang bandanang nakakabit sa ulo ni Julius. Ang hindi lamang nag-iba ay ang paraan niya ng pagtingin sa amin, na parang may malaki kaming kasalanan na ginawa sa kanya. Pwede mo ba kaming tulungan dito? Kanina pa kami pabalik-balik sa daan na to pero hindi kami makaalis. Hello? May kausap ba ako? Bianca, kumalma ka. Pipi ka ba? Hindi ka ba nakakapagsalita? Baka naman bingi. Bianca? Nagtatanong lang naman ako Wala akong intensyon na iba. Pasensya na Julius ha, sa pinsan ko. Medyo may pagkamaldita Hindi ba naituro sa inyo na matandang yon ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon? Bastos ka! Wala kang galang sa lola namin. Itanong mo muna sa kagalang-galang mong lola kung nararapat ba siya sa salitang yon. Julius, alam naming napaglalaroan kami. Pwede mo ba kaming tulungan makawala? Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon? Kasi albularyo ka. Tungkulin mo ang bagay na to. Alam nyo, kahit ang doktor may pinipiling pasyente. Bakit hindi ko yun gagawin ngayon? Ano ba talagang problema mo? Hindi ko gustong tumulong ngayon. Julius, pakiusap. Tatanawin naming malaking utang na loob ang bagay na to. Sige na. Sige, tutulungan ko kayo. Hukom, mula sa bulsa ng lalaki ay may nilabas itong buhok na kulay ginto. Kulang na lang ay mapatakbo ako nang unti-unting lumitaw sa hamog ng kakahuyan ang isang nilalang. Ang ulo nito ay sa kabayo habang ang katawan ay pangtao. Ang mga paa ay kawangis din ng sa kabayo.
Halos manlambot ako sa nasaksihan, lalo pa at biglang gumawa ng ingay ang nilalang na yon. Masyado kang malambot, Julius. Ako'y nasisiyahan pa sa paglalaro. Ilang beses ko bang sinabi at pinaalala sa'yo na hindi maganda yung ginagawa mo? Hindi ko na gustong utusan ka kung anong gagawin mo. Sandali. Anong nilalang na yan? Bakit mo siya kinakausap? At paano nakakapagsalita siya? Hoy, huwag ka nang maraming tanong dyan. Mas lalo lang tayong mapapahamak eh. Hukom, pinanood namin kung paanong sa isang kumpas ng kamay ng tikbalang ay parang bulang nawala ang karamihan sa mga puno. Naging maluwag ang daan. Hindi katulad kanina na siksikan at hindi talaga alam kung ano ang lilikuan. Dinig na dinig ang huni ng mga ibon habang ang mga bulong ng tikbalang ay tumatakas sa hangin. Ilang segundo pa ang nakalipas bago namin makita ang pagbabago sa daan. Nagkaroon ng ibang dimensyon ang lugar. Ang mga natirang puno ay mayroon ng iba't ibang pagkakakilanlan kung kaya't madali nang matandaan. Ano, Julius? Masaya ka na ba? Sa wakas, may isang bagay kang ginawang tama. Pinabibilib mo talaga ako, ha? Napakagaling naman. O Bianca, mag-relax ka lang. Natulungan na tayo na mapabalik sa dati ang daan. Pero kasalanan din naman niya yun, no? Di mo ba nakikita? Kausap niya yung halimaw. Pwedeng sinabihan niya na pagtripan tayo at maging bayani siya. Ang taas din naman ang tingin mo sa sarili mo, no? At halimaw? Sigurado ka bang ang kausap ko ngayon ay halimaw? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kung hindi yan halimaw, ano yan? Siya ang tagapangalaga ng buong kakahuyan na to. Siya rin ang pinuno ng mga tikbalang sa kanilang kaharian. Tagapangalaga? Binibigyan niya ng takot ang mga taong napapadpad dito sa ginagawa niyang panliligaw? Tungkulin kong protektahan ang lugar na to sa mga taong may masamang hangarin. Isang pagsubok lamang sa kanilang kalooban ang aking ginagawa, babae. Kalokohan. Kung hindi ka naniniwala, maaari kong ibalik ang daan sa dati para muli kayong malito at maligaw. Itigil mo na nga yan, Tikboy. Kaya mo na sila makauwi sa kanilang tirahan. Hukom, napansin ko na gusto pang makipagtalo ng tikbalang pero dahil may authority ang boses ni Julius ay walang nagawa ang nilalang kung hindi ang sumunod na lang. Nang tuluyang maisaayos ang daan ay tuluyan ng naglaho sa hangin ang tikbalang. Bago maglakad pa uwi ay narinig ko pa ang pasasalamat ni Justin kay Julius. Habang binabagtas ang daan ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking naranasan. Lalo pa at sa kwentong kutsero ko lang naririnig ang mga tungkol sa ganung bagay. Pero hukom, katakataka ang pananahimik ni Mika mula pa kanina pero hindi ko na lang din pinansin hanggang sa nakarating kami sa likod ng bahay. Tahimik ang buong ancestral house. Iba ang hatid ng katahimikan na yon, kaya dali-dali namin binuksan ang main door at halos panlambutan kami ng tuhod nang makitang nakahiga sa sahig ang aming lola. Agad na napatakbo si Mika sa aming lola. Lola! Lola! Sandali. Tatawag ako ng tulong. Kuya, wag mo kaming iwan dito. Paano kung may mangyari? Sino bubuhat kay Lola? Bianca, Lola, paano po kayo? Ano po nangyari sa inyo? Si Mika po ito, Lola. Bianca, Lola, nandito po ako. apo ko. Opo, nandito po ako. Kaya niyo po bang tumayo? Aalalayan ko po kayo sa kwarto niyo. Mabuti pa nga, apo. Hukom, nakita ko ang sakit at galit sa mga mata ni Mika. Pero dahil kailangan ako ni Lola Mila, iniwas ko na lang ang mga mata ko. Puno ng ingat kong inalalayan si Lola. Unti-unti na siyang nakabawi ng lakas, kaya may masuyo na ulit ng ngiti sa labi niya habang nakatingin siya sa akin. Kapag napapatingin ako sa kanya, ay niningitian ko na lang din siya hanggang sa makarating kami ng kanyang kwarto. Madilim ang kwarto, may mga nagkalat na balabal at maraming bote ng langis sa ulunan ng kama na hinihigaan niya. Puno ng pag-iingat na inalalayan ko si Lola Mila hanggang sa maihiga na niya ang sarili sa kanyang kama. Lalabas na sana ako ng silid nang masiguro na maayos na ang kanyang pagkakahiga nang bigla niyang hinawakan ng aking kamay. Napatingin ako sa kanya, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay kaya marahan kong hinawak ang malaya kong kamay rito at saka ipinatong sa kama ang kamay niya.
Lola, may kailangan po ba kayo? Bianca, matanda na ako. Paminsan-minsan nakakaranas na ng panghihina at hindi ako sigurado kung kailan ako susunduin ng inyong lolo. Lola, hindi po dapat kayo nagsasalita ng ganyan. Alam ko ang patutunguhan ng bagay na ito, Apo. Nais ko na rin na magpahinga na. Po? Magagawa ko lamang ito kapag naisalin ko na sa iyo ang kapangyarihan. Aha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Anong kapangyarihan? Ang kapangyarihan na ilang henerasyon na nagpapasa-pasa. Bilang panganay na babae, ikaw lang ang nararapat na tumanggap at magpatuloy ng sinimulan ng ating lahi. Ha? Sandali lang po. Hindi ko po maintindihan. Anong kapangyarihan ang tinutukoy niyo? Hindi naman lingid sa kaalaman mo na ako'y albularya, hindi ba? Kung kaya hindi nabago sa akin ang mga alamat tungkol sa mga aswang. Sa katunayan niyan ay marami na akong nakasagupa noong mga panahon na ako ay may higit pang lakas. Isang malakas at padabog na pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa amin. Bumungad ang galit na mukha ni Mika habang pasugod na naglalakad papalapit sa hinihigaan ni Lola Mila. Sinilip ko pa kung nakasunod sa kanya si Justin pero wala. Mukhang nakauwi na ito at tanging si Mika lang ang nagpaiwan. Kung ganun, sa kanya mo talaga ipapamana ang butil ng kapangyarihan na meron ka, Lola? Ha? Ano bang alam niya sa mga bagay na yon? Alam ko ang kahalagahan ng butil na yon kaya hindi ko maintindihan kung bakit nais mo sa kanya mapuntang bagay na yon, Lola. Mika, siya ang nakatakdang magmana ng bagay na yon. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang bagay na yon, hindi ba? Lola, ako ang kasama mo sa lahat. Ako ang may alam ng lahat ng tungkol sa butil na sinasabi mo. Kaya ako ang may karapatan dyan. Si Bianca ang nasa propesiya. Walang iba kung hindi siya lamang ang magbabalik ng kaayusan at kasaganahan sa ating lahi. Pero paano ako, Lola? Matapos ang lahat ng pagsisilbi ko sa inyo, ano nakuha ko? Sama ng loob? Huwag kang bastos. Nakakatanda pa rin ako sa iyo. Patawad, Lola. Hukom, hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon. Gusto kong sundan si Mika nung galit siyang umalis, pero hindi ko rin naman pwedeng iwan si Lola dahil bumabawi pa lang siya ng lakas. Bakas ang galit sa mukha niya. Lalo ko siyang hindi pwedeng iwanan ngayong gabi dahil baka bigla na lang siyang atakihin sa puso dahil sa sama ng loob at galit para kay Mika. Pero hukom, hindi ko pa rin naiintindihan ang sinasabi nilang butil at ang kapangyarihan nun na parang sobrang halaga dahil maging si Mika na parang walang pakialam sa paligid ay gusto itong makuha. Maaga akong nagising kinabukasan. Nandoon na agad sa dining area si Lola Mila. Malakas na ulit siya ngunit bakas pa rin sa katawan ang pagpupumilit nitong kumilos. Mabilis akong lumapit sa kanya para ako na mismo ang maglapag ng mga niluto niyang almusal sa lamesa. Puno ng lambing niyang nilagyan ng pagkain ng aking pinggan. Katakataka na puro gawa sa karne ang mga nakahanda. Biglang pumasok sa isip ko ang nangyari kagabi. Medyo nakaramdam ako ng kaunting awa para kay Mila at lihim din akong sumang-ayon sa kanya lalo pa at hindi naman talaga ako lumaki sa lugar na ito. Bata pa lang ay doon na kami nanirahan sa pamilya ko sa Maynila kaya wala akong ideya sa mga butil na kailangang ipasa para maging ganap na albularya. Kumain ka ng marami, Iha. Kakailanganin mo yan para magkaroon ng lakas para maisalin sa iyong binhi. Lola, pwede po bang pag-isipan ko muna? Tama po si Mika. Wala akong alam tungkol sa bagay na yon. Hindi mo dapat dinidibdib ang mga salitang binitawan ng pinsan mo. Siya ay nakatakdang sumunod sa mga nais mo. Wala siyang karapatang magreklamo dahil ikaw ang mamumuno. Pero alam kong hindi mo nais ang bagay na yon at puno ka pa rin ng katanungan. Ngunit masasagot lahat ng yon kapag nalunok mo na ang binhi at naipasa sa iyo ang kapangyarihan. kailan po ba yun? Bakit po puro karne ang niluluto nyo? Hindi po ba masama sa inyo yan? Baka tumaas ang alta presyon nyo. Mas lumalakas ako sa karne, Iha. Pakiramdam ko, ikamamatay ko ang gulay. May araw po ba na dapat gawin ang paglunok na sinasabi nyo? Mas malakas at dalisay ang kapangyarihan ng butil tuwing kabilugan ng buwan.
Sa magaganap na kabilugan ng buwan sa 1 linggo, ay maaari na nating isagawa ang bagay na yon. Ano po mangyayari kung ganun? Ano po mangyayari sa akin, kila Mika? Muling mabubuhay ang ating angkan. Kasabay ng pagkabuhay ng angkan ay ang kabi-kabilang kalaban na pwedeng sumubok sa kakayahan mo bilang bagong pinuno. Teka lang po. Ang sabi niyo po, albularya ako. Paano po ako magiging pinuno? Pinuno ng mga albularyang lumalaban sa dilim. Hindi ko talaga maintindihan, Hukom, pero may parte sa akin ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ng aking lola. Masyadong maraming tanong ang nabubuo sa utak ko, kaya hindi ko rin alam kung ano ang dapat na unang sagutin. Paano ako ang nararapat na magmana ng posisyon niya kung pwede naman na si Mika, dahil mas alam at gamay ng pinsan ko ang binhi na sinasabi nila at pinapahalagahan. Pagkatapos ng almusal ay lumabas ako ng bahay at doon na natili sa nakakaaliw na garden sa bakuran. May duyan naman din doon kaya hindi naging problema sa akin ang mauupuan. Ilang sandali pa ay natanaw ko na si Justin. Iba ang kulay ng mukha niya, maputla at sa paraan ng paglalakad niya ay bakas na bakas ang panghihina. Mabilis ako napatayo ng muntik na siyang mapatumba. Mabuti na lang ay naagapan niya ang sarili. Matapos nun ay dahan-dahan ang ginawa niyang paglalakad papalapit sa akin. Natawa ito nang makita ang ekspresyon sa mukha ko. Ayos lang ako, girl. Ano ka ba? Sigurado ka ba? Ibang kulay ng mukha mo Ay, masyado ka namang worried sa akin. Hindi tayo talo, ha? Ano ba? Natural lang, no? Ayokong bigla ka nalang humandusay dyan. Alam mo naman ang kapatid mo na yan. Lahat ng mali ako ang sinisisi. Ganun talaga yun. Hindi kasi makuha ang pabor ni Lola, no? Tungkol sa binhi? Ha? Paano mo nalaman? Sinabi na sa'yo ni Lola? Kagabi, hindi namin alam na nakikinig si Mika. Nagalit siya kay Lola at nanumbat. Ay, hindi na talaga siya nadala. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya kong gustong mangyari ni Lola. Ay, natural lang yan, lalo na't ibang mundo na nakasanayan mo. Nasanay ka na sa mga profesional na doktor, tapos bigla ka magiging albularyo? Pero di ko kayang sabihin kay Lola, lalo na at may iniinda pa siyang panghihina. Ay, wag mo munang isipin ang bagay na yan. Ang mahalaga, girl, ay mag-enjoy ka muna rito. Di ba sinabi ko nang may mga ganap dito gabi-gabi? Mamaya ay may habulan ng biik. Sumama ka na lang sa amin. Doon ba tayo ulit dadaan sa kakahuyan pag uwi? Huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari yung katulad kagabi. Kilala na tayo nung tikbalang na yun, no? Kaya hindi na niya tayo paglalaruan. Kahit paano, paano kung utusan nyo ng masamang albularyo na yon? Ay, yan pa rin ang nasa utak mo? Ay, Bianca, honest question nga. Siguro may crush ka kay Julius, no? Kaya inis na inis ka sa kanya. Mandiri ka nga. Hindi mo ba napapansin? Kung makatingin ng isang yun kagabi, parang may malaki tayong atraso sa kanya. Ay girl, galit lang talaga sa mundo yon. Pero kapag may nangangailangan, mapait naman yon. At di nagdadalawang isip na tumulong. Promise! Hukom, ang masungit na albularyo ang naging pulutan namin sa kwentuhan. Sabi pa ni Justin ay pinatay raw kasi ng mga alagad ng dilim ang pamilya niya. Kaya siya na lang din ang mag-isa sa buhay. Kaya naman hindi na raw katakataka ang malamig niyang ekspresyon. Pero Hukom, hindi ba dapat hindi niya ginagawang displacement o tagasalo ng inis niya yung mga taong nakikita niya? Ano, mukha ba kami yung mga aswang na pumatay sa pamilya niya? Nang lumilim ay natakam kami sa mangga na nangaakit pa yata dahil pasayaw-sayaw pa ito sa aming harapan. Kaya naman kumuha na ng panungkit si Justin para manguha ng ilang piraso. Ako naman ay pumasok saglit sa bahay at naghanap ng asin. Nangunot ang noo ko nang mapansing walang asin sa lalagyan ng condiment sa kusina. Halos mabaliktad ko na ang buong kusina pero wala akong nakita. Tinawag ko si Lola Mila na madaling nakarating sa pwesto ko. May problema ba? Anong kailangan mo sa kusina, Iha? Naghahanap po kasi ako ng asin. Baka po may tinatago kayo na hindi ko lang makita. Ayun ba? Naku, pasensya na. Matanda na ako at hindi na marunong magtansya kaya hindi ako gumagamit ng asin sa pagluluto. Ganun po ba? Apo, aanhin mo ba ang asin? Kakain kami ng mangga ni Justin, Lola. Natakam kasi kami habang nagkukwentuhan.
May toyo naman dyan. Yun na lang ang iyong gamitin. Baka mapasama pa ang pinsan mo kapag pinakain mo ng asin. Ho? Bakit po mapapasama? Wala. Huwag mo nang pansinin ang aking sinabi. Sige na, magdala ka na lang ng toyo na may asukal. Tsak kung masarap pa rin ang inyong pagkain ng mangga. Sige po. Lito man ay sinunod ko na lang ang utos ni Lola. Kumuha ako ng platito at doon naglagay ng toyo at asukal, kagaya ng suwestyon niya. Nang matapos, dali-dali akong lumabas ng bahay at naabutang naglalaway ang pinsan habang mariin ang hawak nito sa sikmura. Nakahiga na ito sa lupa kaya mabilis kong hinakbang ang distansya naming dalawa. At halos magimbal sa nanlilisik nitong mga mata nang tumingin siya sa akin. Ang mga mangga na kanyang sinungkit ay nagkalat na sa bakuran, pero yun ang pinakahuling bagay na mahalaga sa ngayon. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka ganyan makatingin? Uy, Justin! Justin, ano ba? Justin, ano ba? Kung prank to, sinasabi ko sa'yo, Nauuhaw ako. Sige. Kukuha muna ako ng tubig. Sandali lang, Puno ng pagmamadali kong tinakbo ang kusina ng lumang bahay. Nanginginig man ang mga kamay, ay pinilit kong maglagay ng tubig sa isang baso, saka tumakbo kung saan ko iniwan ng pinsan. Nang makarating ako doon, ay ganoon pa rin ang kanyang lagay. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya bago ko siya inalalayan na makaupo ng maayos. Ibinigay ko sa kanya ang baso ng tubig na agad niyang ininom. Dahil doon, napahinga ako ng maluwag. Pero ilang segundo lamang yon dahil iniluwa niya ang lahat ng tubig na kanyang ininom. Umubo pa siya. Siguro ay dahil yun sa biglang pagsuka niya ng tubig. Oh my God! Ano nangyayari? Lola! Lola! Mika! Nauuhaw ako. Niluha mo yung tubig na binigay ko sa'yo Mika! Lola! Ano nangyayari? Nauuhaw pa raw po siya, pero nung binigyan ko ng tubig, niluha niya. Ano pong gagawin natin? Dalhin mo siya sa kwarto ko. Ako nang bahala sa kanya. Pero Lola... Ako na ang bahala sa kanya, Bianca. Huwag ka nang matakot dyan. Mamaya lang din kapag nagamot ko na siya, babalik na siya sa dati. Hukom, dahil wala na akong pagpipilian ay sumang-ayon na lang ako. Ginabayan ko ang aking pinsan sa kwarto ni Lola. Hindi katulad ng pagpasok ko rito kagabi na halos hindi ko makita ang kabuuan sa sobrang dilim. Ngayon ay kitang-kita ko na. Puno ng mga sinaunang letra ang dingding. May mga lumang bagay na sa tingin ko ay gamit sa kanyang panggagamot, kagaya ng mga nakagarapong halamang gamot. Napakakalat sa loob ng kwartong yon. Siguro ay nasa edad na rin yun ang gumagamit. Ilang sandali pa ay pumasok na si Lola Mila. Pinahiga niya sa akin si Justin na agad kong sinunod. Gusto ko sanang panuorin ang gagawin ni Lola, pero agad na bigo nang mapalabas niya ako sa kwarto. Hinintay ko na lang ang kanilang paglabas sa sala. Saktong naabutan ko si Mika na papasok sa loob ng bahay. Agad akong tumayo para ibalita sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Pero ang kawalan ng interes nito ang nagpatinag sa akin. Hindi ko lubos maisip na parang wala lang sa kanya ang mga nangyayari. Nilampasan niya lang ako, Hukom, na parang wala siyang narinig. Hindi ako nakatiis at padabog na humarang sa dinadaanan niya. Ano bang problema mo, Bianca? Bibida-bida ka ba talaga o papansin lang? Hindi mo ba ako nadinig? Ang sabi ko, may sakit ang kapatid mo. Oh, ano ngayon? Wala ka ba talagang kahit konting pagpapahalaga? Ginagamot ni Lola ang kapatid mo ngayon. Wala na akong makitang rason kung bakit kailangan kong matakot kung ginagamot na pala ni Lola yun, no? Pwede ba? Huwag mo ko idamay sa kadramahan ng buhay mo. Hindi ako makapaniwalang ganyan kakatigas. Simula nung umepal ka, oo, matigas ako. Mika, alam ko kung saan nanggagaling ang inis at galit mo sa akin. Pero sana alam mo naiipit lang din ako sa sitwasyon. Hindi ko gusto makipagkompetensya sa'yo. Iba ang nakikita ko Wala kang mabibilog dito, kaya itigil mo ng bait-baitan mo. Hindi ko pipilitin na maniwala ka sa akin. Pero kung yan ay paraan para ibigay sa'yo ang binhi na sinasabi mo, gagawin ko. Oh, come on. Huwag mo na akong bilugin. Alam kong hindi mo isusuko ang kapangyarihan na yon. Kung hindi ka naniniwala, wala na akong magagawa. Pero sana, huwag mong idamay ang kapatid mo sa galit mo sa akin.
tahimik kong pinanood ang pagtalikod ni Mika sa akin. Kasabay nito ay ang pagbukas ng pintuan ng kwarto ng aming lola. Katulad ng sinabi niya ay wala nang bakas ng panghihina sa mukha ni Justin. Kasunod lang ni Justin si Lola Mila na walang emosyon ng muka habang pinapanood ang lalaking may masayang ngiti. Mabilis na lumapit sa akin si Justin nang makita ako. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Lola, maayos na po ba siya? Maayos na ang lagay niya. Ay girl, maayos na ako. Hindi mo na kailangan mag-alala, okay? Kilalang manggagamot si Lola sa baryo natin, di ba? Sino hindi mag-aalala? Nauuhaw ka kaya kinuhanan kita ng tubig tapos iluluwa mo lang. Dahil lamang yun sa init, Apo. Masyado siyang nababad sa init ng araw habang nangunguha ng mangga. Malamig pa yata ang yung pinainom kaya hindi tinanggap ng katawan niya. Ganun po ba? Mabuti ayos ka na. Kaya tuloy ang lakad natin mamaya, ha? Ay, akala ko pa naman nag-aalala ka talaga. Yun pala, gusto mo lang ng kasama sa paggala. Ha? Lola, pwede naman po akong lumabas ulit kasama si Justin mamayang... Lola? Ayos lang po ba kayo? Pakitawag si Mika. Pero... Maaayos lang ako. Tawagin mo si Mika. Ako na, bantayan mo dyan si Lola, ha? Sige. Nang umalis si Justin sa bahay, ay tinuon ko ang pansin kay Lola Mila na bakas pa rin ang panghihina. Ramdam ko na pinipilit lang niyang tumayo, kaya naman inisang hakbang ko ang layo namin para kahit papano ay may kagapay siya. Pero nagulat ako dahil sa nakitang dugo sa kanyang braso. Tumutulo yun sa sahig na hindi ko napansin kanina dahil naging abala ko kay Justin. Malalim ang sugat ni Lola na parang kinagat ng kung ano na sobrang nagdagdag ng mga tanong sa isip ko. Malinis yung braso niya kanina, kaya hindi ko maintindihan kung bakit biglang may malalim at sariwang sugat siya sa braso. Lola? Na paano po yan? Maayos lang ako, Apo. Maayos? Tinatawag mo pong maayos yan? Ang lalim ng sugat niyo, Lola. Gagamutin lamang to ni Mika at ako'y gagaling na. Pero hindi siya manggagamot. At saka, galit pa siya sa inyo, hindi ba? Maayos na kaming dalawa, Bianca. Hindi ba at sumilip siya rito kanina? Opo, pero... Maayos na kami. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hukom, dumating na si Mika at tahimik ang dalawa na bumalik sa kwarto ni Lola. Habang nanatili naman sa aking isip ang bumabagabag sa akin. Yung sugat na malalim na hindi ko alam kung saan nagmula. Kaya nung bumalik si Justin sa tabi ko ay hindi ko mapigilang hindi magtanong sa kanya. Siya lang din kasi ang kasama nung matanda sa kwarto, kaya sigurado akong alam niya ang bagay na gumugulo sa akin. Ha? Sugat? Wala naman akong maalalang may sugat si Lola o nasugatan siya. Hindi. Nakita ko mismo. Malalim at sariwa yung sugat niya sa braso. Ay, hindi ko talaga alam, girl. Ako ang kasama niya sa kwarto, di ba? Kaya dapat alam kung sinasabi mo. Sinaktan niya ang sarili niya kung ganun? Matagal na si Lola. Sa tingin mo ba ay magagawa pa niya ang bagay na yan? Kung ganun, ikaw ang may gawa? Ha? Paano ko naman magagawa yon, Aber? Di katakot-takot na sermon ang inabot ko sa kanya. Sa'yo lang naman malambot yun eh. Hindi ba pwedeng humingi tayo ng tulong? Albularya nga si Lola. Mas alam niya ang nangyayari sa kanya. Ikaw na ang nagsabi. Masyado nang matanda si Lola para makapanggamot. Lalo pa kung sarili niyang gagamutin niya. Sige. Sino naman ang hihinga natin ng tulong? Si Julius. Si Julius! Tama. Hindi ba sabi mo, kilala siyang albularyo sa baryo na to? Naku, mainit nga ang dugo sa atin nun eh. Kaya malabo na tulungan niya tayo, no? Hindi ba sabi mo malambot ang puso niya sa mga nangangailangan? Baka kapag nakita niyang totoong pasyente si Lola, tulungan niya tayo. Ay, siya, sige na. Sigurado kung nasa plaza yun mamaya dahil sa palaro. Mabuting doon natin siya kausapin tungkol sa bagay na hihilingin mo. Kahit naman ayoko sa kanya, alam kong kahit paano mabait siya. Ay, ikaw bahala, girl. Hukom, nang makapaghapunan kami ay dumiretso na kami sa plaza. Hindi sumama si Mika dahil mas gusto niyang bantayan si Lola. Magpapaiwan na rin sana ako pero pinilit ako ni Lola Mila na sumama na lang kay Justin at maglibang. Nakarating kami sa plaza nang hindi pa ganun karami ang tao.
Siguro dahil na rin sa pag-absent ng mga star sa langit, kaya hindi ganun katao. Malamang takot na maabutan ng ulan. Sa di kalayuan sa aming pwesto ay nakita ko na sa wakas ang aking sinadya. Sinenyasan ko si Justin na agad ding sumunod sa ginawa kong paghakbang. Wala masyadong tao sa lugar kung nasaan siya. Dulong parte na rin kasi yon at malapit sa kakahuyan kung saan kami naligaw. Julius, Anong kailangan sa akin ng isang babae at sinadya pa akong lapitan? nangihina pa ang lola ko. Inisip ko na baka makatulong ka sa kanya. Ano bang nakain mo at naisip mo ang katangahan na yan? Pasyenteng nangangailangan ng lola Mila ko. Wala siyang pinagkaiba sa pasyente mo. Malaki ang pinagkaiba ng mga pasyente ko sa lola mo. Huwag kang magpapabulag sa mayumi at malambing boses niya. Baka magising ka isang araw, hindi mo nakilala ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Kung may nakakatakot na halimaw, yun ay yung mga nagtatago sa ibang persona. Mga huwad at mapanlin lang kagaya ng lola mo. Julius naman, hindi mo na kailangang sabihin yan. Amoy na amoy ko sa iyo ang gutom at uhaw. Hindi ko akalain na mamadaliin niya ang mga bagay-bagay para sa pagsalubong ng bagong pinuno ng lahi. Ano ba sinasabi mo dyan? Nasisiraan ka ba ng ulo o matagal ng sirayan, ha? Hindi ko naisip na ganito siya kasama para itago ang tunay niyang pagkatao kahit sa mga apo niya. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Binago ka na niya, Justin. Naaamoy ko na ang ginawa niyang ritual sa'yo. Pero wala ka pang kaalam-alam na ginawa ka ng halimaw ng lola mo. Hindi! Nagsisinungaling ka! Albularya si Lola. Hindi lang siya nakakapanggamot kasi mahina na siya. Hindi na siya nanggagamot kasi wala na ang mga kalahi niyo dito sa baryo. Mahina na ang katawan ng lola niyo na pinuno nila. Kaya lumipat na sila at nagkalat. Ang ibang natitira na lang ay yung mga kalahi ninyong duwag lumayo sa mundong nakasanayan. Hindi! Sinabi niya sa akin yung binhi na kakainin ko magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Para maging aswang. Para maging katulad niya at ng pinsan mo. Hindi! Hindi totoo ang sinasabi mo. Galit ka lang kay Lola kaya ka ganyan. Kung ganun bakit hindi tayo bumalik sa inyo ngayon? Ano, sorpresahin natin siya at hulihin sa akto? Hukom, pumayag ako sa kagustuhan ni Julius. Hindi dahil naniniwala ako sa kanya, kundi dahil para malinis na ang tingin niya sa aming lola. Ayokong dumating ang araw na kailanganin namin ang kanyang tulong, ngunit hindi niya kami mapagbigyan dahil lang sa galit na meron siya sa aming dugo. Gusto kong patunayan na hindi totoo ang kanyang mga sinambit, na manggagamot lang si Lola Mila at hindi katulad ng sinasabi niyang halimaw. Tuluyan kaming nakarating sa lumang bahay. May ngisi pa rin nakapaskil sa mukha ni Julius habang nakasunod sa amin. Kasunod ko sa paglalakad si Justin na ngayon ay bakas ang pananahimik. Siguro ay unti-unting naaapektuhan sa sinabing kasinungalingan ni Julius. Bumungad sa amin ang katahimikan ng buong bahay. Walang bakas o anino ni Lola. Sinilip ko pa ang kanyang kwarto pero wala siya doon. Tinig ko ang halakhak ni Julius mula sa sala. Parang siguradong sigurado siya sa nangyayari. Akala ko ba nangihina ng lubos ang inyong lola? Bakit parang may lakas pa siya para makapaggala? Baka sinamahan ni Mika na mamasyal. Nang ganitong oras? Siguro nga. Bukas ka na lang bumalik. Baka sinamahan ng pinsan ko na magpahangin si Lola kaya wala siya rito. Paano kung sabihin kong alam ko kung nasan sila? Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung nasaan ang lola at pinsan mo. Gusto mo bang tingnan kung nagsasabi ako ng totoo? Sige, sasama kami. Justin, Kailangan nating malaman yung totoo. Hindi pwedeng habang buhay na lang tayong magtatanong at maniniwala sa mga sinasabi niya. Hukom, sinundan namin si Julius sa likod bahay. Nagsimula siyang pumasok sa kakahuyan habang tutok na tutok ang mga mata sa daan na nilalakaran niya. Grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Napakatinding kaba at takot sa pwede naming makita. Tahimik lang naming sinusundan si Julius hanggang sa makarinig kami ng malalakas na pagaspas ng parang pakpak sa hangin. Doon ay halos matuyuan ako ng dugo dahil sa nasaksihan. Si Lola ay may pakpak ng paniki. Malaki at kulay itim. Kalahati lamang ng katawan niya ang lumilipad.
Walang bakas ng panghihina ang kanyang itsura nang sinunggaban niya ang kaawa-awang manok na panabong na bigay sa kanya ni Mika. Hindi ko akalain na puro mga hayop lang ang kinakain mo, tanda. Ikaw, hindi ba dapat patay ka na? Matagal ko nang pinag-utos ang pagpatay sa'yo. Kumalma ka lang, tanda. Meron akong dinalang mga bisita para sa'yo. Bianca. Lola? Narito na ang paborito niyong apo. Lola, nandyan na ang inyong tagapagmana. Manahimik ka, Mika. Dumoble ang takot na nararamdaman ko nang makitang mas nanlilisik ang mata niya. Ang mga kuko sa kamay ay mas humaba. Galit na galit ang mga mata niyang nakatingin kay Mika na sinasagot lang din ang mga tingin niya. Halos panawan ako ng malay sa sobrang takot nang mabilis na pumagaspas ang pakpak ni Lola Mila at mabilis na lumipad papalapit sa aking pinsan, pero hindi yun tuluyang nagawa ni Lola dahil mabilis na humarang si Julius. Hawak nito ang isang punyal na sa tingin ko ay palagi niyang dala dahil sa tali na nakakabit dito. Huwag kang mangialam dito. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Ang magkaharap tayo. Bakit? Dahil gabi-gabi ka pa rin binabangungot ng nakaraan. Hayop ka! Tandan-tanda ko pa kung paano magmakaawa sa akin ng nanay mo para lang buhayin ka. Habang kinakain ko ng harap-harapan ng tatay mo. Tapos sinunod ko ang nanay mo. Halimaw ka! Walang pinakitang masama sa'yo sila, Mama. Tinanggap ka nila ng buong puso! Tama ka naman. Tama ka, Julius, at magbabalik na ang lahi namin. Magsisimulang mamuno muli sa buong baryong ito! Sa tulong ng apo mo na niloloko mo? Na pinaniniwala mo sa isang kasinungalingan? Wala kang karapatang mangialam sa mga bagay na may kinalaman sa aming lahi. Isang hamak na albularyo ka lamang. Lubos na mababa kaysa sa amin! Lola, tama na po. Nakabawi na po kayo ng lakas. Kailangan niyo na po magpahinga. Huwag ka nga makialam dito! Duwag ka! Lola, tama na. Hindi maganda na magtagal pa tayo rito, Lola. Huwag mo akong utusan, Mika! Kaya hindi ko sa'yo ipinamana ang binhi dahil sa kaduwagan mo! Isa kang duwag! Lola, tama na po. Bianca, apo, ikaw ang magiging bagong ako. Magiging pinuno ng ating lahi. Hindi po, Lola. Hindi ko po tatanggapin. Nawala ang masaya at banayad na ekspresyon ni Lola. Biglang nawalan ng emosyon ang kanyang muka habang patuloy na lumilipad. Isang malakas na pagaspas ng pakpak niya ang nagdulot ng marahas na dating ng hangin kasabay ng mabilis niyang paglapit sa amin. Hindi magawang makalapit ni Julius kay Lola dahil sa mabilis na pagaspas ng malaki niyang pakpak. Bigla na lang niyang tinangay si Mika. Napatingala kaming lahat dahil sa biglaan niyang pagkilos. Ay, Mika! Lola, apo mo siya. Tumigil ka na. Lola! Ibalik mo ang kapatid ko, Lola! Wala siyang silbi! Kaya dapat lang na mamatay na siya! Lola! Pakiusap po! Lola, tama na. Itigil mo na to. Pakawalan mo na si Mika. Kung tatanggapin mo ang iyong tungkulin bilang susunod na pinuno, ay gagawin ko ang gusto niyo! Hindi ka ba talaga naawa sa apo mo, Lola? Ang mga walang silbi ay dapat nang mamatay, katulad ng kapatid mong si Mika! Lubos akong kinabahan nang halos mabitawan na ni Lola si Mika. Gulat na gulat ako nang makita ang mabilis na pagkilos ni Justin. Sinubukan nitong saluhin ang kapatid na hawak pa rin ng aming Lola. Daig pa ang kidlat na nakalapit ito sa saktong lugar kung sakali mang ibabagsak ni Lola Mila si Mika. Lola, tama na! Ako na lang ang mamumuno! Kung hindi tatanggapin ni Bianca, ay ako na lang ang mamumuno! Pakiusap, Lola! Pakawalan mo na si Mika! Pakawalan mo na ang kapatid ko! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Justin! Si Bianca ang nasa propesiya! Hindi ikaw o kahit ang kapatid mo! Wala kayong silbi sa akin! Lola, tama na po. Pakiusap, tama na. Ibaba mo na ako. Halakhak lang ang naging tugon ni Lola, ngunit agad yung natigil nang mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang tikbalang na sinugo ni Julius.
Nang lingunin ko ang binatang albularyo ay hawak na nito ang gintong buhok ng tikbalang na naging dahilan ng pagdating nito. Isang halinghing ang pinakawalan nito bago mabilis na tumakbo papalapit kay Lola. Dahil sa malalaking pakpak ay mabilis na nakaiwas si Lola sa nilalang. Natatawa siyang nakatungo habang pinapanood kami mula sa itaas. Hindi ko akalain na napasunod mo ang isang tikbalang albularyo. Ako ay pinapahanga mo ng tunay. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Anong karapatan mong sirain at guluhin ang lugar na ito? Wala kang pakialam, tikbalang! Hindi mo to gulo kaya wag kang makialam! Mabilis na iniwasiwas ng tikbalang ang kanyang kamay, kasunod nun ay ang pag-ulan ng mga bato. Ngunit katakataka na hindi naman kami natatamaan. Galit na sumugod si Lola Mila habang iniiwasan ang mga bato. Ngunit dahil nag-iiba ang bilis nito, natatamaan pa rin siya ng ilang maliliit na bato na mas lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Nagsimulang pagalawin ng tikbalang ang mga puno. Pinasayaw niya ang mga dahon na lubos na nagpahirap kay Lola na makalapit. Medyo bumaba ang paglipad niya kaya ginamit ni Julius ang pagkakataong yon para umatake. Pansin ko ang pagkinang ng punyal. Nang lingunin ko ang tikbalang ay tahimik itong may binubulong sa hangin na mas nagpatindi pa ng pagkinang ng sandata ni Julius. Alam kong binendisyonan ng tikbalang ang armas niya. Gamit ang punyal na hawak ay nilusob niya si Lola ng saksak sa pakpak nito. Isang ungol mula sa aming Lola ang nagpagimbal sa amin. Dahil sa kahinaan dulot ng katandaan ay mabilis na bumagsak sa lupa ang aming Lola. Mabilis na inalalayan ni Mika ang aming Lola. Namumugto na ang kanyang mga mata habang pinipilit yakapin si Lola. Lola? Lola, gumising ka! Mika, tama na! Umalis na tayo! Hindi! Kasalanan niyo to eh! Kung hindi kayo pumunta rito, hindi sana siya magkakaganito. Mika, halimaw siya! Iwanan na natin siya! Hindi mo naiintindihan! Walang pusong halimaw ang lola mo! Dapat lang sa kanyang nangyari sa kanya, ano? Huwag kang tatanga-tanga dyan! Ikaw ang may kasalanan nito eh! Ikaw ang nanakit sa lola ko! Bianca! Lola, si Mika to! Si Bianca, kailangan ng maisalin sa kanyang binhi. Lola, tama na. Itigil mo na to. Kailangan ng panibagong mamumuno sa ating lahi. Kahit na anong gawin nyo, hindi ko tatanggapin yan. Ayokong maging halimaw. Bianca? Mula sa bibig ni Lola ay lumabas ang kulay itim na maliit na bato. Nababalot yun ng kinang. Mabilis na kinuha ni Mika ang panyong itim bago niya hinuli ang batong lumulutang sa hangin. Nang sandaling mawala sa katawan ni Lola ang binhi ay tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Dahil dito, napahagulhol si Mika. Ako man ay nalulungkot pero alam kong sa dami nitong napatay ay kamatayan din ang kahahantungan ng buhay ng aming Lola. Tahimik na pinanood ni Julius ang aming pinsan habang matalim ang tingin ng tikbalang kay Mika. Maya-maya pa ay lumapit ang tikbalang sa akin. Inabot niya ang isang batong kulay ginto na may maliliit na sinag na kulay kahel. Ano to? Bakit ang init? Isa yang mutya. Hindi natin alam ang naglalaro sa isip ng pinsan mo. Kaya mas mabuting maging handa ka sa pag-atake. Ha? Hindi naman siguro aabot sa pagpatay sa amin. Hindi mo lubos na makikilala ang isang tao, lalo na kung nababalot na siya ng galit at sama ng loob. Pero kapatid ko siya. Mas mabuti nang mag-ingat tayo. Hawak niya ang binhi ng inyong Lola. Sa oras na lunukin niya ang bagay na yan, matinding lakas at bilis ang ipagkakaloob sa kanya. Mas malakas sa lola ninyo dahil sa sariwa at bata niyang katawan. Sandali. Anong mutyang to? Ang mutya ng araw. Isang makapangyarihang bato na lubos na makakatalo at makakatulong para manghina ang kahit na anong nilalang ng dilim. Mutya ng araw? May kakayahan itong magbigay ng sinag ng araw kahit na madilim at naghahari na ang buwan. Sa sandaling tumama ang sinag nito sa mga aswang, lalo na sa manananggal, ay mawawala ang kakayahan nitong bumalik sa kanyang katawan. Hukom, hawak-hawak ko sa aking kamay ang binigay na mutya ng tikbalang hanggang sa makauwi kami ng bahay. Ang mga mata ko ay nasa hawak ko pa rin gininto ang bato. Kumikinang ito na nakakadagdag sa ganda nito. Dahil sa naging babala ng tikbalang,
Hindi ko binitawan ang mutya. Ginawa ko itong pendant ng suot kong kwintas para mas mabilis kong magamit at makuha kung kinakailangan. Tumahimik ang buhay naming magpipinsan simula nang mamatay si Lola. Mas kapansin-pansin ang sigla at pagiging bibo ni Justin. Pero ang lubos na naapektuhan ay ang kanyang kapatid. Simula nung araw na yun ay palagi na itong nagkukulong sa sariling kwarto. Nagagalit kay Justin sa tuwing binubulabog siya ng pagkatok. Ayaw na ayaw din daw ni Mika ng maingay. Siguro nga ay masyado niyang mahal si Lola kaya ganun na lang ang naging epekto sa kanya. Pero ang hiling ko sana ay maging maayos na siya sa lalong madaling panahon. Lumipas pa ang ilang araw bago masayang binalita ni Justin na nag-uumpisa ng lumabas ng kanyang kwarto si Mika na sobra kong kinatuwa. Kaya naman nung gabi ding yun ay inimbitahan ko sila sa lumang bahay para doon maghapunan. Naghanda ako ng mga karning ulam, pininyahang manok, adobong baboy at kalderetang baka. Nalaman ko rin kasing paborito ni Mika ang kaldereta kaya yun ang dinamihan ko. Sana sa pagkakataong ito ay maging maayos na ang lahat sa pagitan namin. 5 minuto pagkatapos kong ihain ng lahat ay narinig ko na ang pagkatok sa pinto. Dali-dali kong tinanggal ang apron na suot at patakbong nagpunta sa pinto para sila ipagbuksan. Bumungad ang masayang mukha ni Justin habang nanatiling malamig at iba ang aura ni Mika. Halika, pasok kayo. Marami ako niluto. Wow naman, girl! Halatang napalitan na ako sa pagiging paboritong pinsan Ikaw talaga. Mika, upo ka. Nagluto ako ng kaldereta. Sabi kasi ng kuya mo, paborito mo raw yan. In fairness, masarap siya. Parang pwede na mag-asawa. Sus, kumain na lang kayo. Marami rin kasi ako na isaing. Pwede kayong mag-uwi para kay tita. Ay talaga? Aba, hindi ko tatanggihan yan. Oo naman. Meron pa sa kusina kung kulang tong nilabas ko. Mika? Ano sa palagay mo? Masarap ba? Ayos naman. Ay, hayaan mo yan. Trip niyang maging nonchalant ngayon. Tigilan mo ako. Hayaan mo na, Justin. Sinisisi mo pa rin ba kami sa pagkamatay ni Lola Mila? Bakit hindi? Kung hindi kayo nagpunta ron, buhay pa sana siya. At ano, hanggang ngayon ay pareho pa rin kami ni Bianca na niloloko niya? Albularya raw. Hindi naman siya nananakit ng tao eh. Nakita niyo naman, di ba? Manok na buhay ang kinakain niya. Dahil nga hindi na niya kayang pumatay. Hindi mo ba narinig? Pinatay niya ang mga magulang ni Julius. Paano ka nakakasiguro na totoo ang sinasabi niya? Tama na yan. Pwede ba? Itigil niyo na ang away na yan. Magkapatid kayo. Isa ka pa! Ikaw na nga ang paborito. Sa'yo binigay ang buong atensyon pero hindi mo tinupad ang hiling niya. Ipokrita ka! Ano? Gusto mo na maging katulad niya ako? Na walang awang pumapatay? Nang bibiktima? Yun ba yung gusto mo? Dahil yun ang tinakdang buhay sa atin, Bianca. Ang mga tao mananatiling pagkain para sa atin. Para sa'yo. Na hindi ko gustong gawin, Mika. Kailanman ay hindi ko yayakapin yun. Hangal ka kung ganon. Katangahan ang pinapairal mo dyan sa puso mo. Tumahimik ka na nga, Mika. Hindi ko na nagugustuhan yung paraan mo ng pakikipag-usap. Sino ka para utusan ako, ha? Para utusan ng pinuno ng ating lahi? Pinuno? Galit ako sa'yo na hindi mo nilunok ang hiyas, pero dapat ko pa rin yung ipagpasalamat. Dahil sa'yo, ako na ang tinitingala nilang pinuno. Utos at salita ko na ang kanilang batas. Ha? Nilunok mo ang binhi? Si Bianca ang nasa propesiya, hindi ikaw. Mali yun, ba't mo ginawa yun? Ako dapat yon. Mula pagkabata, nasa tabi na ako ni Lola. Inaral ang lahat ng batas at alituntunin ng ating lahi. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako ang kanyang piniling pumalit sa kanyang pwesto. Gayong mas marami ako alam tungkol sa buhay at gawain ng lahi. Pwede ba, Mika? Tama na yan. Ilang sandaling nanahimik ang hapag. Wala nang gumagalaw sa pagkain habang ramdam ang pagbuo ng tensyon sa paligid. Nagulat ako nang padabog na tumayo si Mika saka nagsimulang maglakad palabas ng kusina. Pinanood ko lang ang pagsunod ni Justin sa kapatid. Sinubukan pang hawakan ng braso ng galit na kapatid pero tinabig lang niya ang kamay ng lalaki. Unti-unti akong tumayo nang biglang nagbago ang paraan ng pagtingin ni Mika. Nagsimula akong lumapit kay Justin at nang sandaling magsimulang magbago ang anyo niya ay tuluyan kong inalis sa leeg ang suot na kwintas.
Nandun kasi ang mutya na binigay ng tikbalang na kaibigan ni Julius. Habang nagbabago ng anyo si Mika, ay mabilis na hinablot ni Justin ang kutsilyo. Kita ko ang panginginig sa kamay niya, pero mabilis na isinantabi ang kabang nararamdaman. Nahati ang katawan ni Mika sa dalawa. Lumitaw ang malaki at itim na pakpak bago nito tuluyang tangayin ang kalahating katawan. Sa tingin niyo ba matatalo niyo ako sa pamamagitan ng kutsilyo na yan? Ang isang bagong pinuno na malakas ay matatalo ng isang hamak na kutsilyo lang? Mika, ayaw ka naming labanan. Paano kung gusto ko? Ano magagawa mo? Eh ang hina-hina mo. Pwede ba? Kalimutan na lang natin ang lahat. Hindi! Sino ka para diktahan ako, ha? Kapatid mo ko, Mika! Kapatid na mas pinanigan ng babaeng yan? Kalokohan! Wala akong pinapanigan sa inyong dalawa. Sinungaling! Kung nasa tama ka at magkapalit kayo ni Bianca ng posisyon, sa'yo pa rin ako papanig. Pero kitang-kita na nasa mali ka, Mika. Kapangyarihan ang gusto mo at walang mabuting maidudulot ang bagay na yon. Dahil yun lang ang paraan para tingalain. Para hindi maliitin. Isang marahas na pagaspas ng malakas at malalaking pakpak ang naging dahilan ng pagkabasag ng mga pigurit na dekorasyon. Mabuti na lang ay malayo sa isa't isa ang mga bahay sa baryo kung kaya't walang mga tao o kapitbahay na magagambala. Mabilis na nakalipad pataas si Mika nang unang umatake si Justin. Tawang-tawa pa siya na parang hindi sineseryoso ang bawat atake na ginawa ni Justin sa kanya. Dahil sa paglipad pataas, nahagip na mga pakpak niya ang ilaw na naging dahilan ng pagkabasag. Dahil doon ay naghari ang kadiliman sa buong bahay. Ano na? Yan lang ba ang kaya nyo, ha? Manahimik ka, Mika! Napakahina nyo. Mga mahihinang nilalang na nababagay lamang na pagkain para sa aming lahi. Hindi ako papayag na may mabiktima ka. Tungkulin ko bilang yung kapatid ang mga mali mong gawain. Sa tingin mo ba talaga matatalo at mapipigilan mo ko sa bagay na yan? Sa puntong yun, Hukom, lihim kong hinawakan ng mariin ang kwintas na kanina ko pa hinubad. Pinipilit kong panuurin ang halimaw na pinsan habang tuwang-tuwa sa paglipad at pang-aasar sa kapatid na patuloy pa rin sa pag-atake. Mula sa bintana ay kita ko ang naghaharing buwan ng mga oras na yon. Bilog na bilog yon at sobrang laki. Halos mapatalon ako nang biglang napaungol si Justin na mamawis na ito ng malamig habang unti-unting nagbabago ng anyo. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako ngunit magkalahi lang pala tayong dalawa. Isa ka ring halimaw! Justin, ayos ka lang ba? Halimaw na rin ang pinsan mo. Wala ka na magagawa doon. Wala ka nang kakampi, Bianca! Mali ka! Hindi pipiliin ni Justin ang panig mo dahil hindi siya sakim at ganid na katulad mo. Tuluyan ang nagbago ng anyo si Justin. Mula sa tao nitong anyo, naging isa siyang malaking aso. Nabalot ng itim na balahibo ang katawan niya. Ang bunganga ay naging malaki at ang mga pangil ay humaba. Walang inakse ang oras si Justin at mabilis na dinamba si Mika, pero nagawa itong ilagan ng babae. Pinagmasdan ko ang bawat galaw at atake ni Mika. Kasabay ng pagtama ng mahahabang kuko ni Justin sa katawan ni Mika ay ang pagdaplis ng tingin nito sa akin. Mas lalong umarko ang mapang-asar ng ngisi ng pinsan kong babae. Ramdam ko ang pag-iinit ng hiyas sa aking kamay. Mabilis kong hinawakan ito ng mahigpit. Ramdam ko ang pagdaloy ng init sa aking buong katawan dahil sa hiyas na hawak-hawak. Dinampot ko ang kutsilyong nabitawan ni Justin kanina bago ko dinikit ang mutya ng araw sa kutsilyong hawak. Lumiwanag ang kutsilyo dahil sa lakas at enerhiya ng mutya. Kasabay noon ay ang pagdaloy at pagsabog ng liwanag sa buong bahay. Kita ko ang pagpikit ni Justin kasabay ng pag-ungol nito, habang si Mika ay napasigaw dahil sa sakit at hapdi ng init ng animoy araw na mutya. Justin, kaya mo pa ba? Ha? Walang iya ka! Mika, sinabi ko na sa'yo kanina na itigil mo na to. Pero hindi ka nakinig. Mas ginusto mong gamitin at pairalin ang galit mo. Kaya tingnan mo ngayon at panoorin ang sarili mong pagbagsak. Kailanman ay hindi ako matatalo! Tingnan natin ang lakas na meron ka, Mika. Lumipad pataas ulit si Mika. Galit na galit at nanlilisik ang mapupulan niyang mga mata.
Hindi pa ito tuluyang nakakalipad ng mataas ay dumamba ang halimaw na anyo ni Justin. Ang dugo ang katawan ni Mika ay pinipilit pang lumipad at sagutin ng atake ang kanyang kapatid. Habang ginagawa ang bagay na yon ay mabilis kong itinaas ang hawak-hawak na kutsilyo. Ang liwanag nito na mula sa mutya ng araw na nakakabit doon ay mabilis na nagpapikit sa manananggal. Dahil nakatalikod si Justin ay hindi ito naapektuhan ng kapangyarihan ng mutya. Dinig sa buong lugar ang daing at punong-puno ng galit na sigaw ni Mika. Kasabay ng pagdaing niya ay muling pagdamba ng malaking aso na naging dahilan ng tuluyang pagkabagsak ni Mika. Nang mapabagsak ni Justin ang kapatid niya ay mabilis kong pinalitan si pinsan sa pakikipaglaban. Ako na ngayon ang nasa ibabaw ni Mika, habang si Justin ay unti-unting lumalayo pero pinapanood pa rin ang aking bawat galaw. Walang iya ka! Pakawalan mo ako at lumaban ka ng patas! Patas ba ang paglipad ng malayo para hindi ko maabutan, ha? Hindi ako basta-basta mamamatay! Isa kang hangal! Talaga ba, Mika? Hindi na ako makapaghintay kung ganon. Mariin ang hawak ko sa mutya, kasabay ng mas tumitinding liwanag na ibinibigay nito. Tuluyan kong tinanggal ang mutya sa kutsilyong aking gamit, kung kaya't ang kapangyarihan ng mutya na aking hawak at ang init nito ay direktang tumatama kay Mika na nasa aking ilalim. Dinig ang sigaw at daing ni Mika habang unti-unting nasusunog ang kanyang balat. Habang tumatagal ay mas lalong lumiliwanag ang hawak kong mutya, dahilan kung bakit mas lumakas ang sigaw niya. Dahil sa tindi ng liwanag at init ay naging mas mabilis ang pagkakasunog ng balat niya. Hindi ko hinayaan na makaalis siya sa aking pagkakahawak. Kaya naman ilang segundo lang ang lumipas, pansin ko na ang pagkakatuyo ng kanyang balat. Maging ang mga pakpak ay natuyo at nawalan ng buhay. Nang makitang wala ng lakas ang malalaki niyang pakpak, ay tuluyan ko na siyang binitawan. Hingal na hingal si Mika at nanghihina, pero bakas pa rin ang galit habang nakatingin sa akin. Ano ba? Patayin mo na lang ako! Alam kong hindi ka basta-basta mamamatay hanggat hindi mo nilalabas ang binhi sa iyong bibig. Traidor ka! Mas ginusto mong kumampi sa mga mortal at mahihinang nilalang kesa sa sarili mong pamilya! Dahil hindi tamang ginagawa nyo. Hindi ko gusto ang maging halimaw na katulad nyo! Sino sa atin ang masalimaw ngayon? Nakaya mo akong saktan dahil sa paniwalang halimaw ako, ha? Nais mo pa nga akong patayin, ha? Tumigil ka na, Mika! Ayaw mo akong pakinggan kasi totoo! Magsasalita na ako, total wala nang mawawala sa akin! Kung gagamitin mo ulit ang mutya, sigurado na ang kamatayan ko! Mika, binabalaan kita. Pero hindi ka nakinig kaya anong karapatan mong sisihin ako ngayon, ha? Kahit anong gawin mo, mananatili kang traidor sa lahi na pinagmulan mo! Sa pamilya mo! Yun ang huling salita na binigkas ni Mika bago ko idinikit ang mutya sa kutsilyong nasa aking tabi. Pinanood lang ni Mika ang aking bawat galaw, kaya nakita ko ang paghihirap sa mga mata niya. Mabilis na nagbigay ng liwanag sa kutsilyo ang hiyas. Nagbigay ito ng init sa pagitan naming dalawa bago ko mariing hinawakan ng kutsilyo para saksakin ang dibdib niya. Dinig na dinig ko ang pagdaing ni Mika, kasabay ng pagliwanag lalo ng kutsilyo na parang sinag ng araw. Nagmistulang sininaga ng araw ang buong bahay. Ang huling saksak muli sa dibdib, ang tuluyan nagpabulwak ng dugo, hindi lang sa dibdib niya, pati na rin sa kanyang bibig. Lumabas mula sa bibig ni Mika ang pamilyar na binhi. Mabilis kong sinaksak ang kutsilyo roon. Kasabay ng pagkawala ng buhay ni Mika ay ang pagkabasag ng binhing itim na kanyang nilunok. Ilang buwan na ang lumipas. Tahimik na pinagmasdan ko ang lapida sa aking harapan. Marahan kong hinaplos ang dalawang pangalan na nandoon. Ramdam ko ang bulto ng katawan na nasa aking likod. Sana'y matahimik na ang mga kaluluwa nila. Sana nga, para manahimik na rin tayo. Alam mo, hanggang ngayon naiisip ko pa rin na sana'y napabago ko siya. Na sana'y mas naging matigas ako para kahit papano ay natakot siya sa akin. Baka sakaling buhay pa siya hanggang ngayon. Baka hindi ito ang kinahantungan niya. Wala kang kasalanan, Justin. Desisyon niya na kainin siya ng galit at puot. Hindi ko alam pero kapatid ko siya, Bianca. Hindi ko rin maiiwasan na isipin ang bagay na yon.
Hukom, mahigpit kong niyakap ang aking pinsan. Naiintindihan ko si Justin. Buong buhay niyang kasama si Mika. Buong buhay siyang naging kuya at tagapagtanggol ng kapatid. Kaya hindi rin nakakagulat kung ang pagkamatay ng kapatid ay isang malaking dagok hindi lang sa kanya kundi sa buong pamilya nila. Tahimik naming pinagmasdan ang paglubog ng araw. Kasabay noon ay ang pagkawala ng isang malalim na buntong hininga sa pinsan ko. Napalingon ako at napangiti nang makita ang maaliwalas na mukha niya. Nagpatuloy ang buhay para sa aming dalawa ni Justin. At ngayon ang araw kung kailan ako babalik ng Maynila. Wala na akong lugar sa probinsya dahil galit na sa akin ang mga magulang ni Justin. Naiintindihan ko naman yun. Pinatay ko kasi ang anak nilang aswang. Wala na si Lola na nagtatanggol sa akin. Si Justin na lang ang kakampi ko kasi alam niya ang lahat at naiintindihan niya. Pero siyempre, mas matimbang pa rin ang pamilya niya. Magkahawak kamay kami ni Justin habang bakas ang mapang-asar ng ngisi nito. Girl, iiwan mo talaga ako rito? Di ba sinabi ko sa'yo na sumama ka na lang sa akin? Alam mo naman na strict ang parents ko, no? I'm their unika ihan na. Ikaw talaga kahit kailan. Mamimiss kita. Yung kagagahan mo, yung kulit mo at pang-aasar. Pa syempre, ako to no? Ay, bahala ka na nga dyan. Naalis na ako. Nandyan na yung bus. Hoy girl, sumulat ka ha? Huwag mo rin kalimutan yung size ng sapatos ko at saka yung chocolate na pinangako mo ha? Yun ang huli kong narinig bago ako sumakay ng bus. Pinanood ko na lang ang pagkaway niya habang unti-unting umaandar ang bus. Nang tuluyang mawala ang pinsan sa aking paningin, ay doon ko naramdaman ang kaunting lungkot. Habang binabagtas ng bus ang daan papuntang Maynila, ay tahimik kong inalala ang lahat. Ang pagkawala ng ilang parte ng buhay natin ay isang malaking dagok, pero ang lahat ng iyon ay iisa ang may kaloob, ang Diyos. Kung kaya ang panibagong pag-asa matapos ang madilim na bahaging yun ng buhay ay isang bagay na lubos kong pinagpapasalamat. Ang buhay na mayroon ako ngayon ay isang palatandaan na mabait pa rin ng Diyos at binigyan ako ng pagkakataon para mas makasama pa ang mga taong higit na mahalaga sa akin.